Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang pagkakasakit at kapahamakan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nadia. Hindi ko po totoong pangalan at naninirahan po ako sa isang bayan sa probinsya ng Quezon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkakaibigan noong maimbitahan kami ng aming bagong kamag-aral na si Mina sa kanyang bahay noong araw ng kapistahan sa aming lugar. Natatandaan ko pa noong ilang dekada na ang nakakalipas. Bata pa ako at nag-aaral sa elementarya. Maraming kababalaghan ang nagaganap sa aming bayan. Mga bagay na hindi madaling maipaliwanag ng mga residente sa amin, katulad na lamang ng panggagalaw ng mga maligno sa mga tao. Mayroong mga estudyanteng nag-aaral sa bahaging kabundukan kung saan sinasaniban ng masasamang espiritu at ang malawakang pag-iral ng mga aswang. Masasabi ko na puno ng katatakutan ng aming lugar noong kasagsagan ng aking kabataan. Kaya naman karamihan ng mga residente ay mahilig sa mga pamahiin at kwentong kababalaghan sapagkat namulat na sila sa ganoong mga karanasan. Nasa ikalimang bahagdan ako sa elementarya nang sumapit ang pista na ginaganap tuwing ika-13 ng Hunyo. Masaya at puno ng palaro ang bumubuo sa araw ng pista. Araw noon ng Biyernes, wala akong pasok sa paaralan. Gumising ako na puno ng sigla at kasabikan sapagkat araw ng pista at siguradong maraming mga bisita at programa sa aming bayan. Natiyak na kaaaliwan ng marami. Maaga akong niyaya at sinundo ng aking mga kaklase at kaibigang sina Pancho, Marikit at Bong sa aming bahay. Sanay na ang mga magulang ko sa kaingayan at malalakas na biruan nilang tatlo. Kung tutuusin ay parang magkakapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Sa katunayan ay mga kababata ko sila simula noong makapag-aral na ako sa paaralan. Noong mga panahong yon ay ang lokasyon ng aming bahay ay medyo malapit sa may tabing dagat. Kaya amoy na amoy ko ang alimpuyo ng dagat pati ang mga amoy ng isda at iba pang mga lamang dagat. Ipinagpaalam nila ako sa aking mga magulang na noon ay kasalukuyang nagluluto ng mga ihahain sa mga bisitang paparating sa aming bahay. Binilinan ako ni Nanay Teresing na kung maaari ay wag akong paabot ng gabi sa daan at wag basta-basta pumunta sa malalayong lugar, sapagkat maraming mga dayuhan ang dumarayo sa aming bayan na hindi namin lubos nakakilala. Bukod kasi sa mga aswang, mayroon ding mga tinatawag na manlalason na gumagamit ng mahika at orasyon upang bigyan ng karamdaman ng mga taong binibiktima nila na nauuwi sa kamatayan. Isa lang ang mga yon sa mga pinaniniwalaan sa aming lugar, lalo na kapag dumarating ang mga pista at iba pang mahahalagang okasyon. Sir Eric, ang totoo po ay usong-uso din noong mga panahong yon ang usapan ukol sa mga batang dinudukot at nilalagay sa loob ng sako. Inihahalo ng mga dumudukot ang sariwang dugo ng mga bata na ginagamit at inihahalo sa simento upang mapatibay ang tulay. Kung pamilyar po kayo sa mga ganoong mga kwento ay posibleng may ideya po kayo sa aking mga sinasabi. Kaya kalimitan sa mga kabataan sa aming bayan ay hindi gumagala sa mga liblib at masusukal na daan o bawat sulok na may ginagawang tulay sa paniniwala na baka madukot sila at mapatay ng mga ito. Tumalima ako sa mga tagubilin ng aking ina at magalang akong nagpaalam sa kanya kasama ang aking mga kaibigan. Mag-aalas 8 ng umaga at naglakad kaming 4 na magkakaibigan patungo sa pantalan kung saan napakaraming tao. Sumisigaw at masasayang nanonood ng karera ng mga bangkero. Napakaraming makukulay na bangka at talagang kapanapanabik ang paligsahan. Dagdag pa ang mga sigawan at palakpakan ng mga manonood. Kita ko sa kanilang mukha ang matinding pagsaludo at paghanga sa mga pambato nilang mga bangkero. Natuwa pa ako at nakita ko si Waldo na kalahok sa naturang paligsahan. Isa siya sa mga pinagmamalaki
at iniidolo kong kapinsan sapagkat bukod sa pagiging matyaga niya sa pag-aaral, magaling din siyang maninisid at mangingisda. Kaya naman marami siyang naibibentang isda sa merkado, katulong ang kanyang ama. Inabot ng tanghali ang naturang karera at pumangalawa lamang si Waldo. Pero mayroong pa rin siyang natanggap na premyo. Nagkayayaan na kaming magkakaibigan na umuwi na sa aming mga tahanan. At medyo kumakalam na din ang aming mga sikmura. Hudyat na kinakailangan na naming kumain ng pananghalian. Siguradong masasarap ang ihahandang pagkain ng aking mga magulang at posibleng marami na ring bisita sa aming bahay. Kaso noong makarating kami sa daan patungo sa labas ng simbahan, ay nakarinig kami ng mga dumadagongdong na tugtugin. Nasilayan namin ng parada kung saan may mga mananayaw na nakasuot ng makukulay na kasuotan. Nawala ang gutom namin at nagawa pa naming makipagsiksikan sa mga nanonood. Gusto naming masaksihan at sulitin ng sandali na maranasan lahat ng mga magagandang aktibidad sa pista. Sa sobrang kasabikan at kuryosidad ay nagawa pa naming sundan ng naturang street dancing. Kaya naman inabot na kami halos ng alauna. Habang naglalakad sa mahabang daan, hindi na namin naalintana ang matinding init na hatid ng sikat ng araw. Pagkatapos ng naturang street dancing ay naisipan naman naming magtungo sa may peryahan upang tumaya sa mga laro at magbakasakaling manalo. Hindi pa natatagalan ay nakasalubong namin sa daan ang aming kamag-aral na si Mina at mukhang masayang masaya siya noong makita niya kami. Kita ko ang kasiglahan sa kanyang mga mata, pati ang matatamis ng ngiti na ipinukol niya sa amin. May 1 buwan na din namin siyang kamag-aral. Dayuhan siya sa aming lugar at ang pakilala pa niya ay mula sa Leyte ang kanyang pamilya. Ayon sa kwento niya ay nakipagsapalaran lamang sila sa aming bayan upang hanapin ng kapalaran at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Tinanong niya kami kung nakakain na kami ng pananghalian. Doon pa lang kami nakaramdam ng matinding gutom, kung kaya't pinagtapat namin sa kanya na hindi pa kami kumakain. Sapagkat nanood na muna kami ng karera ng mga bangkero at nagawa din naming sumilip sa naturang street dancing. Nabakas ko na ng islap ang kanyang mga mata at bigla niya kaming niyaya sa kanyang bahay upang makapananghalian at maipakilala sa kanyang pamilya. Nakaramdam kami ng kagalakan sapagkat sa unang pagkakataon ay makakarating kami sa bahay ni Mina. Hindi kasi siya malapit sa amin at may iba siyang kaibigan sa klase namin sa paaralan. Kaya malaking oportunidad yun upang maging malapit kami sa isa't isa. Gusto rin namin maging kaibigan si Mina. Kita naming mabait siya at walang masamang tinapay pagdating sa pakikisama niya sa iba naming kaklase. Ipinagliban na muna namin ang pagpunta sa peryahan. Inisip namin na maagap na para umuwi kami sa aming mga tahanan. Isa pa, hindi naman kami mapapagalitan ng mga magulang namin sapagkat maaga pa noon at malayo pa ang gabi. Kaya mabuti na muna kung mamasyal kami at sumama sa aming mga kamag-aral. Kaagad naming tinanggap ang kanyang alok at napagkasunduan naming sumama kay Mina. Kaya naman nagsimula na naman kaming maglakad. Sa totoo lang ay may mangilan-ngilan na pong mga tricycle at jeep sa aming bayan. Kaya lang ay mas gusto pa naming maglakad ng mga kabataan kaysa sa sumakay sa sasakyan, lalo pat marami kaming mga kasabay na kamag-aral o kaibigan sa daan. Mas maraming kakwentuhan ay mas lalong masaya at hindi kami nakakaramdam ng pagkabagot o pagod sa paglalakad kahit gaano pa man kalayo sapagkat maraming kakwentuhan at lalong sumasaya ang usapan. Maiingay at puno ng halakhaka ng aming kwentuhan. May pagkakataon pang nagkaasaran kaming magkakaibigan pero wala namang umiiyak o napipikon sapagkat ikinantal namin sa aming isipan na ang pikon ay laging talo. Tumagal pa ang aming usapan hanggang sa mapadaan kami sa isang bakanting lugar kung saan napakaraming puno ng kalamansi. Nasa may bandang unahan namin si Mina, samantalang kaming 4 na magkakaibigan ay nasa may hulihan. May mangilan-ngilang bumagsak na bunga ng kalamansi
at mabilis naming dinampot yung magkakaibigan, saka inilagay sa aming mga bulsa. Mainam yung pampalasa at pandagdag ng asim sa pansit. Masarap din na ipares sa toyo na sausawan ng inihaw na isda at karne. Mahihilig kami sa mga matatamis at maaasim na pagkain. Kaya naman hindi makukumpleto ang aming pananghalian at hapunan kung wala kaming kalamansing pangpigas sa mga pagkain. Hindi kami napansin ni Mina. Dire-diretso siya sa paglalakad habang nasa likuran niya kami. May mga ilan kaming kakilalang binabati sa daan. Mayroon pang isang lasinggero na panayang pag-awit habang umiinom ng alak sa mahahabang lamesa sa labas ng mga kabahayan. May iba namang nag-iimbita at sumisenya sa aming dumaan. At huminto muna kami sa labas ng kanilang bahay. Subalit tumanggi at humingi kami ng paumanhin sa kanilang pagpapaunlak sa kadahilanang tinanggap na namin ang imbitasyon ni Mina. Maya-maya ay saglit kaming napatanong kay Mina kung saan na ba matatagpuan ang kanyang bahay sapagkat medyo may kalayuan na ang daan na tinatahak namin. Saglit kaming tumigil sa pagkwekwentuhan at nakaramdam na rin kami ng pagod. Hindi naman namin akalaing ganoon pala kalayo ang aming lalakarin. Mabuti na lang at nakapagbaon ako ng panyo. Pinahid ko ang tumutulong pawis mula sa aking ulo. Naisip ko na baka nakaranas din ng mga kaibigan ni Mina na mapagod at mahirapan sa paglalakad sa sobrang layo ng lokasyon ng kanyang bahay. Maya-maya ay lumingon at ngumiti sa amin si Mina at sinigurado niyang malapit na ang lugar ng kanyang bahay. Tumango na lang kami bilang pagsang-ayon sa kanya. Kahit nauuhaw na kami ay pinigilan na lamang namin ang aming mga sarili at maghintay na lang ng pagkakataong makarating sa bahay ni Mina. Makalipas ang ilang minuto ay nasurpresa kami nang lumiko kami sa isang daan kung saan pumasok kami sa loob ng maliit na baryo na noon ko lang nalaman. Kahit sina Pancho, Marikit at Bong ay hindi rin alam ang tungkol sa baryong pinasok namin na bahagi pa din ng aming bayan. Wala sa bokabularyo nila na mayroon palang ganoong maliit na baryo. May mangilang-ilang kabahayan sa paligid at medyo dumidilim ang daan sapagkat napakaraming matataas na punong kahoy na humaharang sa liwanag ng sikat ng araw. Inakala ko pa na malapit nang lumubog ang araw sapagkat naririnig ko na ang mga huni ng uwak sa paligid. Subalit noong tumingin ako sa aking orasan ay bandang mag-aalas 3 pa pala ng hapon. Hindi nagtagal ay huminto kami sa kubo na may katapat na puno ng balete. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot na umakyat sa ulo ko. Nanlamig ako kahit napakainit naman ng panahon. Hindi ko maipaliwanag ang ganoong klase ng pangamba. Bagamat naguguluhan ako at pinilit ko na lang na kumalma at hindi ako nagbahalata sa mga kinikilos ko. Dahil ayokong mapahiya kay Mina, partikular sa aking mga kaibigan. Marahil guni-guni ko lamang ang lahat. Posibleng nalipasan na nga ako ng gutom kaya kung ano-anong pumapasok sa isip ko at kung ano-ano na rin ang mga nararamdaman ko. Hindi ko na lang yun pinansin at nag-focus na lang ako sa pakikisama kay Mina. Gayon din sa magaganap sa aming lahat habang binabaybayang daan patungo sa bahay kubo. Nanguna si Mina sa pagbubukas ng pinto. Pinapasok niya kami sa loob at pagkapasok pa lang namin ay doon sumimoy ang napakabahong amoy. Malansa ang buong bahay. Napangiti si Mina at nabanggit niya sa amin na posibleng may nililinis na isda ang kanyang ama at yun ang dahilan kung bakit ganoon ang amoy sa loob ng bahay nila. Maya-maya ay nakarating kami sa bahaging kusina kung saan maraming tao ang matatagpuan sa lugar na yon. Ipinakilala kami ni Mina sa kanyang mga magulang. 2 kapatid na babae, gayon din sa kanyang tiyo at tiya. Magigiliw sila sa mga bisita at mukhang masasayahin. Kaso malilikot ang kanilang mga mata at mapanuri sila sa mga kinikilos namin. Kaya medyo naiilang akong tumitig sa kanilang mga mata. Napagmasdan kong mabuti ang kanilang mga kutis at anyo. Masasabi ko na maaaring may lahi silang Kastila, sapagkat malapur sila na ang kanilang mga balat. Matatangos ang mga ilong at may mga katangkaran. Inalok kami ni Aling Victorina na ina ni Mina
na kumain sa hapagkainan at tikman ng mga inihanda niyang pagkain. Lumitaw ang mga ngiti sa aming mga labi at lalo na kaming nasabik sa kadahilanang bumalik na ang aming gutom. Unti-unti na namang kumalam ang aking tiyan. Tumayo mula sa lamesa ang buong pamilya at pinaghanda kami ng mga pinggan, baso, gayon din ng kanin at mga ulam. Tuwang-tuwa si Mang Alfredo na ama ni Mina sapagkat kami pa lang ang kauna-unahang bisita ng kanyang anak na nagpaunlak sa imbitasyon. Buena mano pa daw kami. Mukha kaming magkakaibigan ang nagbibigay ng swerte sa kanila sa maghapon. Dagdag pa niya na masaya siya at maraming kaibigan si Mina. Siguradong mabubusog daw kami sa mga pagkain na ihahandog nila sa amin. Pinayuhan niya kami na wag na munang kaagad umuwi matapos kumain upang makakwentuhan pa namin ng mga kapatid ni Mina para mas makilala pa namin silang lahat. Ngumiti kami at nagpasalamat bago namin napagmasdan sa hapagkainan ang masasarap na pagkain. Saglit na munang nagpaalam sa amin ng mga magulang, kapatid, maging ang tiyo at tiya ni Mina upang magtungo sa may sala upang mabigyan kami ng pribadong oras para makapagkwentuhan bilang magkakamag-aral. Umupo naman kaming magkakaibigan sa mahabang mesa sa hapagkainan. Katabi si Mina na panayang pag-aalok ng iba't ibang putahe. Maraming ulam sa hapagkainan tulad ng adobong baboy, sinigang na isda at maging pansit. Bago pa man kami kumain ay kumuha na muna kami ng tigi-isang basong may tubig at lumagok kami upang mapatid ang aming uhaw. Napawi ang uhaw at nawala ang panunuyo ng aming lalamunan nang makainom kami ng malamig na tubig. Makalipas ang ilang sandali ay sumandok na ako ng kanin at kumuha din ng ulam. Samantalang si Bong naman ang nanguna sa pagkuha ng pansit at yun ang kanyang kinain. Sa unang tikim ay napansin ko ang ekspresyon sa kanyang muka. Hindi siya kumbinsido sa lasa ng pansit at nagawa pa niyang magtanong kay Mina kung bakit medyo matabang ang pansit. Tumugon naman si Mina at nasabing hindi sila masyadong kumakain ng maalat na pagkain dahil ayaw nilang magkasakit sa bato, kaya hindi sila naglalagay ng anumang pampalasa tulad ng asin. Pagkatikim ko ng adobong baboy ay nalasahan ko na medyo matabang din ang pagkakaluto. Posibleng wala yung toyo o suka man lang pero nagpatuloy pa rin ako sa pagkain sapagkat gutom na gutom ako. Hindi pa man lang natatagalan ay tumayo si Mina at kumuha pa siya ng aming panghimagas. Tumalikod siya sa amin at may kinuha sa kasirola na medyo malayo sa aming kinauupuan. Pasimple kaming naglabas ng kalamansi at naisipan naming pigaan ng mga ulam upang magkaroon naman ng asim para naman ganahan kami sa pagkain. Hindi pa nakakabalik si Mina sa may hapagkainan nang biglang bumula at magbago ang anyo ng mga ulam matapos na mapatakan ng katas ng kalamansi. Bumulaga sa aming mga harapan ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao mula sa mga ulam. Nanlaki ang aming mga mata habang pinagmamasdan ng mga piraso ng mga daliri, kapirasong tenga, dalawang mata, dila, buhok, ngipin, at iba pang balat at katawan ng tao. Bukod pa doon ay may nakita kaming mga nabubulok at inuuod na karne na umaalingasawang amoy. Hindi ko malaman kung anong bahagi yun ng katawan ng tao pero hindi ko na napigilan ang sarili ko na mandiri at mapasuka sa may lamesa. Kaya pala ganoon kalansa sa buong kabahayan. Hindi yun nagmumula sa malansang amoy ng isda, kung hindi nagmumula sa dugo at laman ng tao. Sumama ang pakiramdam naming magkakaibigan at napuno ng hilakbot ang aming mga mata nang maisip naming aswang si Mina, pati na rin ang kanyang pamilya. Humarap sa amin si Mina na may dalang pinggan na may lamang minatamis. Napakaraming laman ng pinggan na tila bahagi na naman yun ng katawan ng tao na binalot sa mahika upang magmukhang masarap na minatamis. Ngumisi siya sa amin. Isang nakakalokong ngisi at bahagyang dumilim ang ekspresyon ng kanyang muka. Napalunok ako ng laway. Nababakas ko sa kanyang muka na hindi maganda ang kasunod na mangyayari. Bumalik ang panlalamig ng aking buong katawan. Kinilabutan ako ng husto at pakiramdam ko pa ay
Hindi na kami makakaligtas sa loob ng bahay na yon. Nagsalita si Mina. Malamig ang kanyang boses at nabanggit niya sa amin na mukhang nadiskubre na pala namin ang kanilang sikreto. Hindi na daw kami makakaalis sa kanilang bahay sapagkat wala nang ibang tutulong sa amin at nakahanda na kami bilang hapunan. Rumihistro sa isip ko na niloko kami ni Mina. Balak talaga niya kaming bitagin upang iparaya sa kanyang pamilya at gawing pagkain sa araw ng pista. Kaya pala pinapakain niya kami ng maraming putahe. Gusto niya kaming kainin pagsapit ng gabi. Patibong lamang ang lahat at nakunwari lang siyang mabait at mabuting kamag-aral sa amin. Hindi siya nararapat na pagkatiwalaan. Doon ko naramdaman ang matinding pagsisisi. Nagpadala kami sa aming personal na kagustuhan, kaya napunta kami sa delikadong sitwasyon. Tumayo kaming magkakaibigan at bahagyang lumayo ng ilang hakbang kay Mina. Dulot ng masidhing takot. Dumagdag ba sa kaba namin ng paglitaw ng kanyang pamilya na pumasok sa loob ng kusina. Hindi sila normal na mga tao. Mukha silang mga nasisiraan ng ulo. Nanlilisik ang mga mata at bahagyang naglalabas ng malalapot na laway habang humahalakak na nakatingin sa amin. Tila mga natatakam sila sa presensya namin at hayok sa laman. Nagtaasa ng mga balahibo ko sa buong katawan. Nagririgodo ng puso ko sa sobrang takot at kaba. Pakiramdam ko pa ay maiihina ako sa suot kong bestida. Matatalim ang kanilang mga tingin at mahahaba ang mga kuko. Mga mukha silang halimaw na gustong kumain ng mga tao. Nagsisigawan na kaming magkakaibigan at nagawa naming umisod palayo sa kanila. Pero kahit saang banda kami dumako ay pilit nila kaming hinaharangan upang hindi kami makalabas. Wala na kaming ibang pinagpilian kung hindi ang lumaban at magbakasakaling makaligtas sa anumang kapahamakang magaganap sa amin. Kinuha namin mula sa aming mga bulsa ang mga natitirang kalamansi. At bago pa sila sabay-sabay na dumaluhong at pagtulungan kaming pagkakalmutin, ay piniga namin ang katas ng kalamansi na tumalsik sa kanilang mga balat. Bahagyang umusok ang kanilang mga katawan at doon sila nag-umpisang umungol. Ngumiwi at umarikingking sa sobrang sakit at hapdi. Nagkaroon kami ng pagkakataong makasulong sapagkat lumayo ang mag-anak mula sa kinatatayuan namin. Sinigawan kaming magkakaibigan ng mga magulang ni Mina at balak pa sana kaming salakayin, subalit noong makita nila na may hawak pa kaming kalamansi ay hindi nila kami magawang lapitan. Umaangil sila habang umuurong sa amin. Matatalas ang mga pangil nila sa bibig. Galit na galit at gigil na gigil silang nakatingin sa amin. Hindi nila magawang umatake dahil sa matinding pag-aalala sa kanilang mga buhay. Pakiramdam ko ay gusto nila kaming durugin, pero wala silang magawa kundi dumistansya upang hindi sila masaktan. Malaking bagay na rin ang mga dala naming kalamansi sapagkat nakalaban kami kahit paano sa mga aswang. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang katapangan ni Bong. Nagtaas siya ng boses at nagawa niyang murahin si Mina, pati na rin ang pamilya nito. Nagpupuyo siya sa galit habang hawak pa rin ang kalamansi. Noon ko siya nakitang nawalan ng respeto, marahil ay dala ng bugso ng damdamin at kagustuhang makaligtas, kaya nilakasan niya ang kanyang loob. Pinagbantaan niya ang buong pamilya na kung hindi kami hahayaang lumabas sa kanilang bahay, ay sisiguraduhin niyang uubusin ang lahat ng katas ng kalamansing natitira sa kanyang mga kamay upang masunog ang mga katawan nila. Tumango si Mina bilang pagsang-ayon. Mukhang naiintindihan niya ang mga sinasabi ni Bong kahit nasa anyo na siya ng pagiging aswang. Kinausap niya ang kanyang pamilya at pinakiusapang hayaan na kaming makaalis para sa ikabubuti ng lahat, kung kaya't bahagya silang nagbigay sa amin ng daan. Naisip ko na sa kabila ng pagiging aswang, pinili pa rin ni Mina na protektahan ang pamilya niya upang mabuhay. Nagtangka akong magpasalamat kay Mina bago kami nag-atubiling tumakbo palabas ng kusina.
Hindi ko maunawaan kung bakit ko yun nagawa. Marahil ay naisip ko rin na kahit paano ay may natitira pa siyang konsensya at awa sa amin. Kaya niya kami hinayaang nakatakas. Hindi ko na nalaman kung anong naging reaksyon ni Mina sa sinabi ko. Lumabas kami ng kubo, nahabol hiningang tumigil sa pagtakbo. Nagpalinga-linga kami sa paligid hanggang sa may namataan kaming isang malaking kumukulong kawa sa tagiliran ng kubo. Naisip naming tignan kung anong bagay ang niluluto sa kawa sapagkat kumukulo at umuusok yun. Dahan-dahan kaming lumapit at binuksan ang takip ng kawa. Napatakip kami sa aming bibig at halos lumuwas sa takot ang aming mga mata nang makita namin ang napakaraming putol-putol na katawan ng tao na niluluto sa loob ng kawa. Nabitawan namin ang takip ng kawa at maluha-luha kaming nagkatinginan. Nanginginig ang mga daliri ko at medyo nanlalamig pa rin ako sa matinding takot. Nang makabawi na kaming magkakaibigan sa matinding kaba na naramdaman, ay saka pa lang kami nag-umpisang maglakad palayo sa kubo upang makalayo sa pamilyang aswang. Luminga-linga na naman ako sa paligid upang makasigurado na walang sumusunod sa amin at napansin ko na papalubog na pala ang araw. Panay pa rin ang paghuni ng mga ibon sa paligid at medyo dumidilim na din sa daan. Ilang sandali pa at nahagip ng aming mga mata ang ilang residente na nasa labas ng kubo. Namumula ang mga matang nakatingin sa amin. Mabuti na para bang gusto kaming lamunin ng buhay. Napagtanto ko na mga aswang pala ang nakatira sa baryong yon. At kung magtatagal pa kami ay siguradong pagpipistahan at hindi na kami sisikatan pa ng araw. Nagmamadali kaming tumakbo palabas ng baryo hanggang sa may nakasalubong kaming ginang na may bitbit na basket ng gulay. Siya lang ang bukod tanging nag-iisang taong natagpuan namin sa may bukana ng baryo. Mukhang nagbibenta pa siya ng mga gulay noong mga oras na yon. Gulat na gulat siya sa makita kaming lumabas ng naturang baryo, lalo pat humahangos kami at nanlilimahid sa pawis. Tinanong niya kami kung anong ginagawa namin sa lugar na yon. Tumugon kami at isiniwalat ang aming naging karanasan sa loob ng kubo ng aming kamag-aral. Gayon din ang pagpapakilala namin kay Mina sa paaralan. Napagmasdan namin ang habag sa mga mata ng ginang. Nagsimula siyang magpaliwanag at ayon sa kanyang mga pahayag, matagal na palang nag-aalay ng mga tao sa loob ng baryo tuwing sumasapit ang pista sa aming bayan. Walang sino mang ordinaryong tao ang nakakalabas ng buhay sa baryong yon, sapagkat pugad yon ng mga mababalasik na aswang. Posibleng nagsinungaling daw sa amin si Mina at hindi totoong humanap ng kapalaran ng kanyang pamilya. Kaya napadbad sila sa aming lugar. Mula sa Leyte ang mga residenteng naninirahan sa maliit na baryong yon. At hindi malayong magkakamag-anak silang lahat. Maaaring hinakayat ang pamilya ni Mina ng mga kamag-anak nila na manirahan sa aming lugar at magsama-sama sa iisang baryo upang mapadami ang lahi at makapambiktima ng mga residente, lalo na ang mga dayuhan tuwing mayroong pagdiriwang sa aming lugar. Pinayuhan niya kami na wag nang ituloy ang pakikipagkaibigan kay Mina at hanggat maaari ay iwasang bumalik sa naturang baryo. Nagpasalamat kami sa naturang ginang bago kami naglakad patungo sa aming mga tahanan. Inabot na kami ng gabi bago nakarating sa aming mga bahay. Pagkadating ko ay nakita ko na wala na palang mga bisita ang pamilya ko. Mukhang nakaligpit na din ang mga kasangkapan sa pagluluto. Tahimik sa buong kabahayan. Nakakatiyak ako na nakauwi na ang mga bisita. Mahabang oras na nga pala akong nasa labas ng aming bahay. Kaagad akong namataan ng aking mga magulang na nakabantay sa may gawing sala. Halatang hinihintay nila akong makauwi sa bahay. Nasermonan at napalo pa nila ako noong malaman nila ang sinapit ng aming magkakaibigan sa bahay ng pamilyang aswang. Nawalan na ako ng ganang kumain ng hapunan nang maalala ko lahat ng mga lamang loob ng taong kinain namin sa bahay ni Mina. Hindi rin ako makatulog ng maayos. Pabaling-baling ako sa kama habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang lahat ng mga nangyari sa buong araw na nasa labas ako ng bahay.
Kinabukasan nagawa akong ipagamot ng mga magulang ko sa isang magaling na albularyo upang matanggal sa katawan ko ang kamuntik ng pangyayanggaw ng aswang. Gusto nilang makatiyak na hindi ako mahahawaan ng aswang. Bukod pa doon ay gusto rin nilang mabigyan ako ng proteksyon upang hindi na ako malapitan ng masasamang elemento. Noong makarating kami sa bahay ng albularyo, ay marami siyang isinagawang seremonya. May inilabas din siyang mga halamang gamot, lana at orasyon na ginamit para mapalabas sa aking katawan ng mga natitirang mutya ng aswang na hindi ko kaagad nilabas noong kumain kami sa bahay ni Mina. Matapos ang ritual ay guminhawa ang aking pakiramdam. Binigyan ako ng albularyo ng mga pangontra sa aswang at maitinuro din siyang dasal na dapat kong dasalin bago ako matulog sa gabi, gayon din sa pagkagising ko sa umaga. Kabilin-bilinan niya sa akin na wag basta iinom o titikim ng pagkain sa ibang bahay, lalo pat hindi ko masyadong kakilala ang mga taong nag-iimbita sa akin. Paliwanag pa niya na taktika ng mga aswang ang magbalat kayong mabubuting tao upang mambiktima at pumatay ng ibang tao. Gumagamit sila ng tagabulag upang magmukhang karne ng hayop ang mga inihahanda nilang karne o laman loob ng mga tao. Bukod pa doon, nagagawa pa nilang lawayan o bulungan ng dasal ang mga pagkain upang maging epektibo sa paghawa sa mga tao. Sa ganoong paraan ay madali nilang naipapasa ang kanilang pagkaaswang. Marami akong mahahalagang detalyeng nalaman sa albularyo bago pa ako nagpasalamat at umuwi sa aming bahay kasama ang aking mga magulang. Simula noon ay natuto na ako mula sa naging engkwentro naming magkakaibigan sa mga aswang. Hindi na muna ako gumala kasama ang aking mga kaibigan. Mas pinili kong manatili sa loob ng bahay at gumawa ng muna ng mga gawaing bahay upang makatulong sa aking pamilya. Nagbuklat din ako ng libro at mga aralin ko para naman makapaghanda ako sa darating na Lunes. Isang araw saglit na lumabas ng bahay ang aking mga magulang upang maghanap buhay. Pagkabalik nila sa bahay ay may kinuwento sila sa akin na nabalitaan nila mula sa bayan. Di umano ay mayroong natagpo ang mga buto ng tao sa gawing kakahuyan. Bukod pa doon ay may natagpuan pang bangkay sa gawing talon na may ilang kilometro ang layo buhat sa bayan. Nakasiksik ang bangkay sa may tabi ng mayabong na puno. Nilalangaw ang mga nakalabas na lamang loob ng bangkay at mukhang ilang araw na din itong namatay. Suspetsa ng mga residente ay kagagawan yun ng aswang na gumagala sa aming bayan. Iisang bagay lang ang naglalaro noon sa isip ko. Posibleng ang pamilya ni Mina ang may kagagawan ng pagpatay sa mga tao at nakakasigurado akong inatake din sila ng mga aswang sa magkaibang lugar. Kaya naman sa tuwing sumasapit ang 6:00 ng gabi ay wala ng mga bata o matatandang matatagpuan sa daan. Maagang nagsisipagsarado ng mga bahay ang aming mga kapitbahay habang kumakahol ang mga aso sa paligid. Lumipas pa ang mga araw at pumasok na ako sa paaralan. Nagkita-kita kami kina Pancho, Marikit at Bong. Ipinagtapat nila sa akin na ipinagamot din pala sila ng kanilang magulang sa albularyo. Mabuti na lang at naagapan, kung hindi ay baka naging aswang na din silang tatlo. Pinayuhan din sila ng albularyo na wag nang babalik sa naturang baryo sapagkat tanyag pala ang lugar na yon kung saan may mga naninirahang mga aswang. Sumapit ang oras ng aming klase. Dumating ang guro at napansin namin na hindi pumasok si Mina. Naisip namin na baka nadiskubre ng mga residente at maging mga estudyante na aswang ang pamilya ni Mina. Kaya sa sobrang kahihiyan at takot ay hindi na kinaya ni Mina na pumasok sa eskwelahan. Subalit taliwas pala yun sa iniisip naming magkakaibigan. Paliwanag ni Ginang Santiago na bumalik na sa Leyte si Mina kasama ang kanyang pamilya at doon na siya magpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Maaaring hindi na siya bumalik sa aming lugar. Dagdag pa ni Ginang Sanchez na piniling bumalik ng pamilya ni Mina upang maipagpatuloy ang dati nilang buhay sa Leyte. Kahit mahirap at puno sila ng suliranin. Isang bahagi ng isip ko ang nagpupumilit na maniwalang nag-aalala na silang mag-anak
sa kanilang kaligtasan sa aming lugar. At kung magtatagal pa sila ay posibleng patayin sila ng mga tao. Sumang-ayon na lang at nakinig kami sa mga sinabi ng aming guro, kahit labag yun sa mga iniisip namin. Nahati ang klase namin. Mayroong mga nalungkot at mayroon ding walang pakialam. Sa isang banda ay masaya kaming magkakaibigan sapagkat wala na kaming dapat pangambahan. Mababawasan na din ang mga aswang sa aming bayan. Kung mananatili pa ang pamilya ni Mina ay posibleng marami pang mabiktimang kamag-aral si Mina na gagawin niyang pain sa mga aswang sa baryo at maaaring idamay pa niya ang aming mga guro sa pambibiktima ng mga aswang. Matapos ang araw na yon ay wala namang kaming narinig na anumang chismis o usapan ukol sa baryo ng mga aswang sa aming lugar. Marahil ay kakaunti pa ang nakakaalam o mas pinili ng mga tao na manahimik na lang at wag nang pag-usapan ng tungkol sa kamag-anak na aswang. Lumipas pa ang ilang buwan at mayroon pa kaming ilang nabalita ang insidente ng pagpatay at pagkawala ng mga kabataan dulot ng mga masasamang elemento. Nabalot pa rin ng kadiliman ng aming bayan kahit ang mga buntis ay may sakit ay hindi sinasanto ng mga aswang. Kaya naman natutong lumaban ang bawat pamilya at naglagay sila ng mga pangontra at mga armas sa loob ng mga kabahayan maging sa kanilang mga katawan. Hindi na rin sila kaagad nagtiwala sa mga dayuhang dumarating sa aming bayan. Naging mapagmatsyag sila at alerto kapag napapansin nilang mga kahina-hinala ang mga kinikilos ng mga dayuhan ay sila na ang kusang lumalayo para maprotektahan ang sarili. Kwento pa ng aking ama na mayroong mga itinakda at pinili na magmay-ari ng mga mutya o anting-anting at isa na doon ang matandang albularyong si Mang Lauro na gumamot sa akin nung kamuntikan na akong mayanggaw ng pamilya ni Mina. Nabanggit sa akin ni Tatay Pilimon na may tangang mutya ng kalamansi si Mang Lauro na nakuha niya sa puno ng kalamansi sa kanyang bakuran. Halos hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Hindi ko sukat akalaing mayroon palang ordinaryong tao ang pagkakalooban ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Noong una makarating ako sa bahay ni Mang Lauro, ay masasabi kong hitik sa bunga ang puno ng kalamansi ni Mang Lauro at siguradong yun ang nagbibigay ng proteksyon sa kanya laban sa mga kampon ng kadiliman. Bukod sa aking ama ay mayroon din akong nabalitaan sa ilan naming mga kapitbahay ukol kay Mang Lauro noong sumunod na disperas ng kapistahan sa aming bayan. May nakaingkwentrong manlalason si Mang Lauro na kamuntik ng pumatay sa kanyang pamangkin. Nalaman ni Mang Lauro na nagiinuman ng magkakaibigan ng pamangkin niyang si Paeng sa bahay ng kumpari nitong si Arman, kasama ang bagong kainuman. Kaya mabilis siyang nagtungo doon upang mailigtas ang kanyang pamangkin. Isang dayuhan ang naturang manlalason at hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Kaagad niyang pinaamin ito ukol sa totoo nitong pagkatao. Napag-alaman pa niyang bukod sa pagiging manlalason ay isa rin itong aswang at balak pa nitong hawaan ng kanyang pamangkin. Gayon din ang mga kainuman ng mga ito. Mabuti na lang at nasa kalagitnaan pa lang ng pag-iinom ay napigilan na niya ang pagbibigay ng tagay ng naturang manlalason. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan at nadaplisan ni Mang Lauro sa braso ang manlalason bago ito nakatakas. Bukod pa doon nasunog pa ang mga kamay nito noong mapatakan yun ng kalamansing dala ni Mang Lauro. Kung hindi sana nakatakas ang manlalason ay tiyak na napuruhan ito ni Mang Lauro na magiging mitsa ng kamatayan. Simula noon ay inakitaan na ako ng paghanga sa matandang albularyo at ninais ko rin na magtaglay ng lakas ng loob at katapangan na mayroon siya. Makalipas ang ilang buwan ay umiiral pa rin ang mga kwento at karanasan ng aking mga kababayan sa mga aswang. Pero hindi naman nagtagal at may nabalitaan kaming mga napatay na aswang na kagagawan ng mga manunugis o mga albularyo na lumalaban sa kapangyarihan ng mga aswang. Nakapagtapos kami sa elementarya at noong dumako kami sa sekundarya ay may mga kwento pa rin ng aswang subalit hindi na ganoon kadami.
Kahit paano ay unti-unting nababago ang mga pananaw at paniniwala ng mga residente ukol sa mga kababalaghan sa aming lugar. Noong dumating ang panahon na kinailangan ko na makapag-aral sa kolehiyo, ay tinulungan ako ng mga kapatid ng aking ama. Lumuwas ako at nagtungo sa Lucena upang maipagpatuloy ang pag-aaral. Malayo-layo ang pamumuhay ng mga tao sa lugar na yon kumpara sa aming bayan. Doon ay wala akong nakakaengkwentrong mga maligno, aswang o anumang lamang lupa. Abala ang mga tao sa pagtatrabaho. Mabilis ang pag-unlad at maraming kagamitan sa teknolohiya. Hindi tulad sa aming bayan na payak ang pamumuhay at walang halos makabagong kagamitan ng umiiral. Kung mayroon man, ay yung masiswerteng may kaya lamang sa buhay ang nakakatamasa ng mga ganoong uri ng kagamitan. Sa ilang taong pag-aaral ko sa kolehiyo, ay nabago ang takbo ng aking pag-iisip, lalo na ang aking mga gawi at libangan. Naging mas moderno ang paniniwala ko sa mga bagay-bagay at nagbukas ang isipan ko sa iba pang mga oportunidad. Hindi pa rin naman nawala ang mga paniniwala ko noon sa mga aswang sapagkat personal na akong nakaranas na makakita at makasagupa ng mga ito. Pero mas lumawak ang aking pag-iisip sa ibang bagay kaysa sa mga nakakatakot na kababalaghan. Tuwing bakasyon ay umuuwi ako sa aming bayan at nakakasabay ko pa sa biyahe sina Pancho, Marikit at Bong. Nag-aaral din pala sila sa ibang lugar pero kaalinsabay nun ang kanilang pagtatrabaho upang matustusan ang kanilang pag-aaral. Wala rin naman kaming nabalitaan ukol kay Mina pati sa kanyang pamilya at mga kamag-anak. Naglaho na din ang maliit na baryo na pinamumugaran ng mga aswang sa aming bayan. Napalitan yun ng malalawak na lote na kinatitirikan ng maraming kabahayan. Hindi na rin nakatira ang mga kamag-anak ni Mina sa naturang baryo. Maaaring umalis o namatay na din sila sa aming bayan. Madalang na ang mga nakatiriks na bahay kubo. Mayroong mga bahay na yari sa simento o bato. Mas matitibay at hindi basta-basta nasisira ng bagyo. Marami na ring mga poste ng ilaw kaya maliliwanag ang mga daan. Tila lumiliwanag na din ang dati-dating baryo at wala nang masyadong matatayog na mga punong kahoy na nagpapadilim sa paligid. Kaya naman ligtas at hindi nakakatakot dumaan doon. Sementado na rin ang mga daan, tulay at iba pang daan kaya hindi na mahirap bumiyahe. Marami na rin ang mga sasakyan tulad ng truck, motor at kotse kaya naman mabilis na ang paglalakbay. Hindi na kailangang mahirapan sa paglalakad ng ilang kilometro ang mga tao. May mga karinderya, palengke, munisipyo, puok pasyalan at iba pang mga naipatayong gusali sa aming bayan. Kaya naman nagkaroon ng ibang hanap buhay ang mga residente. Sa awa naman ng Diyos ay nakatapos na kami ng pag-aaral. Kaso ay nabuntis si Marikit. Matapos niyang makapag-aral sa kolehiyo kaya hindi siya kaagad nakapagtrabaho. Wala na akong nakaengkwentro at naging karanasan pa sa aswang. Naging matiwasay naman ang naging pamumuhay ng pamilya ko. Kahit papaano ay naiahon ko sila sa matinding kahirapan sa aming bayan bago ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Sa kasalukuyan ay nabiyayaan ako ng 3 anak na nakapagbigay sa aming mag-asawa ng maraming apo. Nanatili ako sa bayan namin samantalang ang aking 3 kaibigan ay hindi na bumalik at mas piniling manirahan sa malayong lugar upang makapag-alaga ng kanilang mga apo. Dito ko na po tatapusin ang kwento. At sana ay nagsilbing inspirasyon at aral ito sa mga tagapakinig. Hindi lahat ng mga nakikilala natin ay likas na mabubuti at may malinis na hangarin. Kung minsan pa nga ay sila pa ang tunay na may masamang intensyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.